Bilang isa sa mga boses ng Malacanang nananatiling unbothered daw sa matitinding batikos si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pero bukas kaya siya sa mas malaking hamon sa 2028 elections? Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Masyado pa raw maaga para pag-usapan ng 2028 at kung ano ang plano niya pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro nakatatanggap na ng feelers sa labas ng palasyo. Sa palasyo, wala Kasi di namin pinag-uusapan to Wala tang pinag-uusapan. As in, zero. Wala. Siguro sa labas, alam mo naman yung iba, di ba? Uy, takbo ka, takbo ka. May mga nadidinig tayo. Pero feeling ko, minsan inisip ko, seryoso kayo? Talaga? Hindi ko kasi siya naiisip. At nung pumasok daw siya sa Malacanang, Pebrero noong nakaraang taon, wala sa isip niya ang maging parte ng gobyerno. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Hindi raw ito pinangarap ni Castro na isang trial lawyer bago pumasok sa Presidential Communications Office. Are you open to the life of a politician? Ang hirap sagutin. Kasi nga, di ba, hindi ko pa siya naiisip Pero, siguro kung ano lang maibibigay talaga sa akin. Kung ano yung darating sa akin, basta gagawin ko lang yung dapat kong gagawin ko yung tama. Ibinubuhos daw niya ang lahat ng kanyang makakaya sa lahat ng ibinibigay sa kanyang tungkulin, kahit pa baguhan siya sa larangang iyon. At ang pagiging Palace Press Officer, hindi anya birong trabaho. Kung ano lang yung nakikita nyo, yun ako. Feeling ko effective ako kasi hindi ko makukuha yung attention nila kung hindi sila nasaktan. Diba? Pero syempre yung mga valid naman na criticism, so tinatanggap ko naman yan. Kasi it will give me a lesson It will teach me to do this, how to say this. Pero yung ang criticism nila is just to pull you down, I am not bothered. Nang pumasok ang Hulyo, lumabas sa online world ang kritisismong natatanggap ni Castro nang pagmumurahin siya ng ilang Pilipino sa Canada nang bumisita roon ng Pangulo. Since day one, unbothered naman daw si Castro. Tumatalab daw kasi ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng palasyo kung napapansin siya ng anyay mga kalaban na nagpapakalat ng kasinungalingan. Maging ang araw-araw na get-up ng Palace Press Officer, minsan may kinalaman sa kung paano niya raw i-deliver ang mensahe ng Pangulo. Minsan, pagka light yung color mo, parang ang ganda ng aura Pero pagka palaban ka, feeling ko dapat naka-red ako Good morning sa lahat po. Nung una kasi ako nag-start, na nabinyagan, naka-blazer lang tayo Parang 1 week, 2 weeks yata ako naka-blazer. Ang sabi sa akin, dapat ako na magsuot ng Filipiniana. Una-una siguro to promote yung Filipiniana. Wala raw nagdidikta sa kanya at payo ni Castro sa kanyang mga kritiko, do your best. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.